As we stand at the crossroad, open your Bible in Jeremiah 6:10 to 11. It says there, "To whom can I speak and give warning? Who will listen to me?" Sabi ng Lord. Their ears are closed, so they cannot hear. The word of the Lord is offensive to them. They find no pleasure in it. And then there is this other, with the same chapter, in verse 16. It says, "This is what the Lord says. Stand at the crossroads and look. Ask for the ancient paths. Ask where the good way is and walk in it. And you will find rest for your souls." Huwag natin basahin dito sa baba. No? Kasi God is dealing with the problem. No? Or those people who don't walk in it. When you stand on the crossroad, tatlo lang. Palagi naman tayo may tatlo, di ba? Tatlo lang. Una, ang gagawin mo, set your eyes to select direction. Pag nandun ka, alamin mo yung direction mo. Ha? Be sure to have that sense of direction. Pag nasa crossroad ka. Sino ba ditong mayroong nasa gitna ngayon ng inyong pagdidesisyon? Ano ba, kukunin mo ba yung lupa? Okay, ano ba Lord? Kukunin mo yung lupa na walang bahay o yung bahay na walang lupa? O kaya yung bahay na kasamang lupa, di ba? O hakutin mo yung lupa mo sa sa probinsya, dali mo dito. So you are at the crossroad. Ano ba? Be sure to have that sense of direction kasi mahalaga po yun. Okay? Yun nandun. Okay? A person with no sense of direction, walang follower yun. Walang follower. Kapag gusto mong maging content contributor sa TikTok ba yan or sa Facebook or sa YouTube, kailan mayroon kang certain direction na yun lang ang concentration ng iyong contents. Tama, di ba? Tama. So, ang tao na walang sense of direction, walang follower yun. May follower siguro, kasama niya rin na pareho sila na no sense of direction. Let me see your hands. Bago tayo pumalaot. Tayo ba mayroong sense of direction? Meron? Alam niyo na kung saan kayo pupunta? Hindi pa? In life, ano bang gusto nating maging? Anong gusto mong maging sa buhay mo? That would be your sense of direction. Pwede, di ba? Lord, gusto ko, ang tinatahak ko, maging doktor. Ha? Medyo naalanganin ka doon. Nagiging konduktor ka. Alam mo yon? Klaruin mo ang iyong sense of direction. Okay? So, is your direction together with God or not? Yung direction na tinatahak mo na, kasama ba yan dyan ang Diyos? As you stand at the crossroad, kasama bang Lord doon sa gusto mong mangyari sa buhay mo? Your sense of direction. Kasi bilang Kristiyano, kung wala naman ang Lord, wala rin yon. Wala kang pagkakaiba sa mga tao dyan sa labas na 3 beses lang nagsisimba. Pag may kaguluhan, di ba? May parada, may prosesyon. Kristiyano ka nga, pero maging ganon ang iyong dating. So, in building a family, what is your direction? Sabi natin dati, gusto kong magkaroon ng magandang asawa.
Gusto ko magkaroon ng bahay na merong batis. O klaruhin mo. As you build your family, ano bang dream mo? Ha? What is your direction to build a family? Okay, yung dream mo. Nakasama ba na i-glorify ang God? Nakasama ba sa family natin na na-honor ang God? Yun eh. Tayo mag-aasawa, maghahanap tayo ng ating partners in life. Our sense of direction. Medyo alanganin. Mahirap po yun. Well, anyways, mga kapatid, unahin yung puso. You build the family, pray, no? Tapos, sense of direction mo, mag-pray ka na bigyan ka ng Lord na hindi perfect. Di ba? May mga flaws, okay? Marami. But then, the important thing is mahal niya ang Diyos. Amen? Mahal ang Diyos. There will be a common thing. So, ano ba ang natin? The godly foundation, mga kapatid, na inculcate doon sa heart and mind ng ating mga anak, sets that sure direction. Sets the sure direction. Kaya kaninang umaga, hindi naman naalala ko ang ginagawa ng nanay ko sa akin. Hindi naman yung personally na talaga tinuturuan, no? Yung nanay ko just leading me. So, she goes to church. She went home. She sings hymn songs. Ang gusto ko ng hymn song dati, Oh, beautiful earth, precious Christ, for amber waves of green. Yung pala, yung hymn ng Amerika? America, America. Di ba parang worship song? God shed His... Pag nalaman ko na God shed na yan, mapaiyak na ako niyan. God shed His grace on thee. Ganyan. Yung pinaka-national anthem ng Amerika, hindi ko alam yan. But I learned the songs early in my days, early as 6, 7. The time, may pundasyon na ginagawa ang nanay ko sa akin. Exposed sa church. Although sometimes natutulog din ako sa church. Kasi hindi ko maintindihan yung sermon. Di ba? Tapos ang view at saka yung hangin, di ba, nakakaheli. After kumanta yung choir, which is my favorite, solved na ako. Okay? I made my day na. Kaya pag minsan, gumagano na ako doon sa gilid. Sabi na, Mami, uwi na tayo to. Ay, ganyan. She just modeled to me without saying anything. And it was culcated in me, my heart. She would bring me to different churches. I went to Foursquare, New Testament Church, basta different churches in Iloilo. I cannot understand why, but I see myself in the later days, in my youth, I'm leading the band sa mga churches. No? I do. Kaya, wala akong prejudice sa mga churches. Pag minsan, tinatawanan ko lang, kasi galing din akong Baptist, tinatawanan ko mga Baptist, niridicule ko. Pero joke lang yun, no? Ganyan. Pero I belong to different denomination, and I understand. Yung bata ka pa lang, na-inculcate na yung Word of God sa heart and mind mo, hindi na aalis dyan. That would be your sure direction. When the child grow, they will have that recall of the ancient information. Okay? Sino dito may ancient information na dati itong ginagawa namin? Do we have? Okay, we don't have because recently lang tayo sa Panginoon, nakapag-connect sa Panginoon. Tama? But hindi pa naman huli ang lahat. Ang sabi nga ng Proverbs 22:6, train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Okay? Foundation for a sense of direction. Pagdating ng time na yung anak mo has to stand on herself or in himself, di ba?
at the crossroad sa buhay, alam niya. Okay? Alam niya. You see, at the crossroad, it doesn't matter which way of the four we choose. Crossroad yan, hindi mo sasabi ng Lord na, itong tama itong tama. There are 4 challenge ng direction sa buhay mo, kahit saan dyan. Kaya sabi dito, look, okay, at the crossroad. Look at the crossroad. So, maraming crossroad na yan. 4 na street, no? Yung nagko-cross na yan. Kapag nandun ka na, sense of direction, okay? Kahit saan dyan ang kukunin mo, okay? What matter is, mga kapatid, God is with you in your life. Kahit alin desisyon na gagawin mo sa buhay, God will honor it because kasama ka niya. Tama? Kasama ka niya. Ako, sa buhay namin, hindi naman kami ganito. Lord, pag will mo okay? May 3 palaka na papasok sa bahay namin ngayong araw na to para malaman ko na will mo. Walang ganun. Di ba? Sa ating buhay, yung mga desisyon natin na nangyayari na gusto nating mangyayari sa buhay natin is honored because you are what? Connected to the one. Your word is a lamp to my feet, sabi ni David, and a light for my path. So the sense of directions is based doon sa salita ng Panginoon. Okay? Proverbs 16:9 sabi, in his heart a man plans his course. Which way? At the crossroad, pinaplano ng tao kung anong tatahakin niya. But the good thing is, but the Lord determines his steps. God did not violate our will. Which way to choose? Tama, di ba? Alala ko yung kanta mo. Follow your road, di ba? Naalala si Ate Elmo. Follow your road. A beautiful song. Diba? But God determines our steps. Now, tell the Lord which way you are going. But secure His presence. Sinong gusto na ang presensya ng Panginoon sa buhay natin ay palagi manatili? As we sing together kanina, Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My Jesus, can stand in my Lord and me. Di ba? Kinampo siya ng isang Indian na based in Singapore. But mga kapatid, hallelujah, yung presence ng Lord must be secured in our life. Okay? Maybe, pwede bang sabihin ko na, gone are the days na makita yung mga tao na lingkod ng Diyos na pag kinamusta mo, nakakuryente ka. Di ba? Ako dati, siyempre, marami akong kaguluhan sa buhay ko. Ayaw ko lumapit sa mga man of God na alam ko mayroong discerning spirit. Ayaw ko talaga. Naku, wag dyan. Sige, ayaw mo na yan. Iwasan natin yan. Bakit? Mamaya sabihin sa akin, 5 yung asawa mo. Yung tipong ganun, di ba? When si Lord with the Samaritan woman, secure the presence of the Lord sa buhay natin. Amen? Pangalawa, dito, inquire for the original roads. As for the ancient paths, ito nakakatuwa ito. Alam mo bakit? Yung mga paths na yan actually, sila ang nagiging sense of yung bakit nagde-decide ang government na ipapatag yan, o kaya lalagyan ng semento. Tama, di ba? Aside from may mga highways tayo na bago. Tama? Yung pinaka-old ways natin dito sa Mateo, yung Daang Bakal. Daang Bakal dahil realize dati yan. Pero isang train, dumadaan, isang train lang. Ngayon, ang sasakyan, 2-way. Pinipilit, di ba? C6, bago, di ba?
Shortcut. Sandali lang. Alright? Magtanong ka raw ng ancient past. Alright. Now, most of the old paths were created by people who know the fastest way to arrive in a certain destination. Sila nag-create nun. Hindi basta-basta nilagay yan dyan. So alam nila how to traverse, no, doon sa path na yan para makarating doon sa kanilang gustong patutunguhan. Sabihin natin siguro, it's a short path na pwede lang daanan. But as time passes by, other generation make their own way. Alam nyo ba yon? Na, ay, hindi na ako dadaan dyan. Okay? Pangluma ng daanan yan eh. Dito ako. Sa bagong daanan. So, the new generation had their own way. So, they ignore and reject the old folks' effort to create that road na daanan. Kasi ayaw mo na maputikan, ayaw mo nang mahirapan, ayaw mo yung na napapagod ka. Gusto mo yung daanan na sandali lang. Alam niyo yun, nasa days of so much information tayo. Tama? Okay? Yung hindi mo kilala sa Facebook, nakikilala mo at pina-follow mo because you just want to know more about him or her. Tama, di ba? So much information that we neglect, mga kapatid, yung old way. Sabi ng ewan ko kung na-share ko na to. But my professor would say, Henry, sabi niya, in your days, sabi niya, ang lecture naman in English, but you are able to understand and to get what you want to get. Sabi ng ang hindi ko maintindihan ngayon, sabi niya, and the Bethel Bible College is planning to create an online. Pero do I have to speak in Tagalog? Although matatas ako mag-Tagalog. Sabi ko, sir, paano naman yan? Yung mga materials natin is in English. Is in English. Paano mo yun? Tapos magtatagalog ka? Paano magkasundo yung dalawa na yan? Wala naman tayong mga libro, ma'am. Maraming libro sa Tagalog. Lalo sa theology, di ba? Sabi, in your days, ang sabi niya, I saw you in the library. So yeah, we got the library. We have the resources. We have the tape na pwede mong pakinggan. Yung mga type of preaching. Marami kang resources. Kami ng Pastor Louie, sabi ko, every Monday, dala-dala yung typewriter, dala-dala yung banig, dala-dala yung pagkain, dala ba ng pag-aayam? Basta yung mga books. Punta kami ng wildlife every Monday kasi wala kami pasok. Doon kami sa wildlife, latag, typewriter. Hindi ganito ang typewriter dati. Ang typewriter, mabigat po yun, 3 kilo. Mayroon pa kami water jug. Tapos different resources, di ba, nanukalatag. Ganyan. Dumadaan dito sa kamay, mga kapatid. That's the old path. But no? Yung mga bata ngayon, umuhugot na lang sa internet. Hindi na nga binabasa. Wala na comparative. Dati, kinikwento ko sa kanila, sabi ko, yung psychology ko na class, na subject, I took it in 15 days. Alam mo yung mga baliw na mga psychologist, na mga author? Ganyang kakapal. Freudian, sino ba yung natin? Sino ba yung mga natin? Ang gagawin mo na i-refute mo in the light of the Bible. Ganyan yan. So, the old path is more but secure. Secure siya. Yung mga bata ngayon, copy-paste lang. Alright, sir. Ito na po. Hello. Sa buhay din natin, yung madali, instant coffee. Tama? Pero instant coffee, ngayon alam natin, nakapag-cancer pala. Dala ng cancer. Tama?
Naluloko tayo, nasa scam tayo kasi gusto natin yumaman kaagad. May mga Bitcoin, ganyan, di ba? Ayaw mo punta sa bangko. Ako may doon ka mag-invest. Di ba? Dati, gusto natin yung instant na bigas. Pero dati, nung tinutulungan namin ng 5 kayo magpinsan, tinutulungan namin yung auntie namin, a distant auntie. Like siguro, yung mga third degree, ganyan. Tuwang-tuwa siya kasi sabi namin, kami na magtatanim ng palay na 5, pero, okay, magbayo ka ng kamuros yung red rice. Magbayo ka kahit anong ulam dyan. Kakainin namin yan. Kasi masarap yung kanin na dumaan dun. Ha? Naranasan mo yon? Gusto mo, sinabi ni daddy mo na, magsaing ka nga. Sandali lang, tay. Give me 50 minutes. Bago ka makakain, nandito yung nakalapnos-lapnos na dito. Tama, di ba? All that is instant and easy way may disadvantage. Sabihin natin, yung wisdom sa ngayon, information technology era na meron tayo, made our life easier. Yes, but, making our minds empty. In our hearts, empty. Yung hard work would always give us that experience. So yung past to which, ngayon nga wala na nagdadala sa inyo ng Bible eh. Sino may Bible dito? But merong magandang, dulot sa atin when we have that Bible. As we flip the pages, open your Bibles in Jeremiah chapter 6. And everybody, the sounds of the room would do like this. Right? Ay, mali pala. Jeremiah chapter 7 pala. And then, we do again. And then our Bibles may mga side comments and footnotes. And then, hindi natin nakalimutan, pagdating natin ng bahay, after 1 year, after 2 years, wow! Yung Facebook, di ba, every anniversary ng pinopost mo, binabalik sa'yo. Di ba? Tama, di ba? Yung mama ko, alam mo, ganyan kakapal yung Bible niya. Dahil hindi siya sa US, hindi siya nakapagsimba ni minsan, kaya ako siya pinauwi eh. Ganyan kakapal yung Bible niya, sabi niya, meron ako pa sa lubong sa'yo, may pocket Bible. Ganyan kakapal, tapos ganyan kalaki. Pag yun na binasa mo, mga kapatid, punta ka diretso sa heaven. Si Louie, nakita ni Louie, pagbukas ng ganyan, nakita mo yung footnote, ang liit ng penmanship ng mama ko, na parang computerized. Ang galing ng penmanship nun. Sa gilid, nandoon yung outline. Sabi niya, hindi ka na mag-aral, dito na, sabi sa akin. Ayan, preaching ni ganito, preaching ganito, kasi sa TV lang siya, ganyan. Sabi ko, mami, pag dumating, ang araw na yung birthday at wala pa, umuwi ka na dito. Umuwi yung mami na green card holder, hindi alam ng ate ko. Tapos sabi, ba't umuwi? Galit na galit. Hanggang ngayon, galit na galit ang ate. Hindi niya alam ako yung may pakananon. What is life without that life that you'll be fed, by your spiritual need? Hindi doon sa US. Hindi sa dollar, mga kapatid. The sense of direction sa buhay natin. Mas maganda pa sa Pilipinas kasi pag wala kang ulam, katukin mo kapitbahay mo, batuhin mo. Di ba? Babatuhin ka ng tinapay, pabalik, di ba? Di ba? Hoy, baka may ulam kayo dyan. Ano ba naman? Sabi ng kapitbahay, andito pa, nung 3 araw pa to. Sige, pwede ba yan? So, only share. The old way is beautiful. Di ba? Yun, pag-aralan natin. Alam mo bakit? So much information, but you have to select. Salain ang information na meron tayo. Be selective with our information. Because, sabi ng Bible,
Ecclesiastes 1:18. It says, the greater the wisdom, the greater the grief. Okay? To increase knowledge only increases sorrow. Alam mo, sa sanlibutan nito, they created nuclear fusion and then nuclear bombs, di ba? Yung increase ng knowledge ng tao, mga kapatid, would bring him to sorrow. So not all informations are good. Huh? Because there are bad information, there are good information, there are semi-bad information, there are semi-good information. And sometimes, yung perceive na good information, yung effect pala sa iyo is a bad. Sana po naintindihan po natin. Inquire for the original past. Maganda, alam nyo, dito sa worship team, sabi ko, alam nyo, yung ginagawa natin dito, para lang tayo nagbibidyoke. But that's not what the Lord wants. And every time na tayo sa Panginoon, when we worship the Lord needs our hearts. Yung pagmamahal natin sa Panginoon. Hindi videoke. Hindi natin basta tapusin lang, di ba? Yung kanta. An era of much information, our people no longer consider the old path to be valuable and trustful. Ha? Isa sa mga content gusto ko sa Facebook dati, yung mga punta ng Laguna, somewhere else, kasi may mga tulay na, may mga hidden paths doon, mga tulay. Kita mo anong year ginawa yan, tapos gubat na yan, no? Ang tumutulay na ito, mga ahas, daga, di ba? Pero tayo naman na, yung pinanganak lang ngayon, no? Ay, grabe, wow! Tapos, mayroong mga hieroglyphics pa dito, ganyan. Ano kaya ibig sabihin ito? Diba? Gusto ko na sana gawin yung mga tulay na yan, iba-vlog ko eh. But you know, when you don't have the knowledge of the past, wala. Sorry for using this word. Nagmumukha tayong, medyo lighter na, eng-eng. Because, nasyak tayo sa pangyayari na mas matindi pala yung wisdom ng mga tao in the past. Kaysa ngayon. Or, di ba nag-equate lang, pantay lang. Palagay nyo. But the Word of God is advanced. No? Kaya sabi ng Lord, greater wisdom, greater grief. Greater knowledge, greater sorrow. Hallelujah. So, yung time, mga kapatid, na wala na tayo ng reading time. No more reading time. Sino ba dito mayroon pang book sa inyo? May books ka pa? Nagbabasa ba tayo ng books? Okay? Ibalik nyo iba yung nagbabasa ka. Really, iba yung nagbabasa ka. It will help you, create your sense of direction. No more library, wala nang newspaper. Sino dito bubili ng newspaper? Pag minsan nakakabili ako, pag bumili ako ng daing at saka yung tinapa. Diba? Ngayon, wala ka nakita nagtitinda ng, sa 7-Eleven, wala na rin eh. Pwede mga kapatid, bakit? Kasi, makikita mo, nagbubukas yung tao ng ganyan, no? Yung broadsheet, ganyan, di ba? Binabasa. Bawat section and section. Okay? It helps here. Here. No more books. So, man only wants to increase his way because when he feels and think is his right, then he pushes his right. Ganito nangyayari ngayon. Kaya pagdating sa crossroad, wala, patay. Nawawinding yung buhay. Nawawindang yung decision. Nako-compromise ang kanyang faith. Na-compromise ang kanyang dedication sa Lord.
Old folks found to be more creative. I know. Wise and advanced in their way of life. So, the old way or the ancient path is God's way. He pioneered ways and means for us to walk in it. The ancient way, huwag kayong mahiya. Because in ancient, sinasabi na, ako yung Diyos na gumawa nitong kaparaanan na to. Kaya huwag mong basta-bastang i-reject, kaya ignore ito. Okay? But here the problem is, ano ba problema doon sa dinidiscuss natin? Ang sabi dito ng Lord, totally nobody listen to God. Wala na nakikinig sa church. Wala na. Nandito nga sa church, wala naman. O tingnan natin mamaya. Okay? Point 1, 2, 3. Sabi dito, God's word is offensive. Huwag mo ipasok-pasok ang salita ng Diyos niyan. Naririndi ako dyan. Sa buhay mo, sa diskarte mo, sa love life mo, ayaw mo i-honor ayaw mo honor yung word of God. Kaya windang-windang ang buhay. Sa work mo, sa job mo, ayaw mo isama ang Panginoon. Because the word of God is offensive. Nasasaktan ka. Do you love the Lord? Do you love the word of God? Is the word offensive? Sasaktan ba kayo? Inaatake. Kaya nga, yung totoong church, pag umattend ka sa totoong church, lalabas kang luhaan. Hindi ko lalabas na, wow, cool yung preaching today. I love the message, pastor. Hindi. Pag lumabas ka sa church, tinding pastor na yun, pambira. Paano niya nalaman problema ko? Is the word of God offensive? The old path, the old way, you will be offended by the word of God. Sabi nila, they find it unpleasurable. Nawala ng gana. In the word, there's no pleasure in it. Tingnan lang natin. Mas maganda ngayon pala, mga kapatid, establish mo. Try to love the Word of God. Read it. Read with understanding. Read because you love it. Hindi lang yung nagre-recite ka. Read it because you need it. Okay? Sabi nga ni David, di ba? King David, I have taken an oath that I will follow your righteous laws. Psalms 119, verse 106. And let's go to the next, this is the last. Ask where the good way is. Itanong mo kung saan yung magandang daan. Good way doesn't mean the new way. Tandaan niyo yan. New way is not the alternative, but it's the wrong way. Yung pagdeal ng buhay natin, yung bagong kaparaanan, ano na yan? Hindi niya pwedeng i-supersede yung old way or the good way. Sana naintindihan niyo? But sometimes, pinipilit natin yung our way. We will sometimes bring us to detour sa buhay na sana mapaganda at mapadali yung buhay natin, pero just like the Israelites, they have their own way, kaya yung 7 weeks nila, or 7 days nila, umabot sa 40 years. Detour. Kasi paikot-ikot ka lang doon. You don't solve the problem. Okay? Yan. Pero ang gusto ng Panginoon, His way, di ba? Now, a good way doesn't mean easy way, but that something would bring to us less danger and less risk sa buhay. Alam niyo to, Psalms 19 from verse 7 to 8 says, the law of the Lord is perfect, restoring the soul.
The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Hallelujah. Amen? And I'll go to my conclusion, which is 3 pages. Okay, give me time, mga kapatid. Conclusion. Listen. In this generation, who did not bother to consider the past, would always push their way through and have their ideas taken. Tama, mali. Way ko, Lord. Hindi yung way of the old. The generation of takers, gusto lang natin may mabitbit without, making effort for it. That is so lazy enough to feed themselves of God's history. A generation that considers the thing of the past are obsolete. Hindi na applicable. Thus, they remain in the lack of education and understanding of the things of God. They don't learn the examples of the biblical characters like the story of Jacob and Rachel. Paano si Jacob nanligaw, and how the courtship ended in a near mess, yet sacrificed to double the effort in the part of Jacob to get whom he loves. Binigyan siya ng Leah, but he loves Rachel. About the Samaritan woman who stopped to live in sin, leaving her fifth unwed husband. The new way, at the crossroad of your life, you must decide to whom you will follow. God's law, God's word, God's standard, o yung gusto mo lang mangyari sa buhay mo. Moses, who led his people from hardship to freedom, experienced God's miracle along the way, pero hindi mo alam, nakapatay siya. Joseph, tinadtad ng mga temptation, no? No other than Potiphar's wife. Para ikaw, na isolated, wala kang kilala sa iyo, na ikaw pala anak ng Diyos, si Joseph, he went through it. Dinispise, hinulog sa balon. Kayo ba nahulog na sa balon? You don't appreciate because, sabi natin, obsolete na, has nothing to contribute sa buhay po natin at the present, kasi nasa computer world na tayo ngayon. But if you find a way to go back there, you will find life itself. And they sacrifice. Kapag walang Joseph, di ba? Abraham, who left the most advanced city and a life to follow God's direction. Meron pa ba? 3 suggestions to have God's direction. 1, we must feed our minds with His words. Hearken, ibig sabihin ng makinig ng taimtim, makinig sa Lord. I-follow His word. Pangalawa, follow God's old principle. The old way pa rin ang mas masarap. Amen? Amen? Yung binayo pa rin na bigas ang masarap kainin. Tama? Yung niluto pa rin sa kahoy at uling na sinaing ang mas masarap kasi yung electric stove, ano pa ba nandyan? Rice cooker, wala. The old way pa rin. Follow God's old principle. Don't stop to walk in it. Never, never. Sabihin mo na, kayo na lang dyan, kayo na lang dyan, kayo na lang dyan. Pastor, kaya nyo na yan, Pastor. You just walk in it. I think today, what we discuss is enough for us to understand na kailangan pala natin establish ang sarili natin sa ating Panginoon. Alam nyo bakit? Hindi ko sinasabi na hindi ka magpe-pray. When you are established your relationship with God, lahat na gagawin mo, magpa-prosper. Lahat na decision mo, bibigyan ng Lord sa iyo. He will honor. He will secure your future. So in that 4 roads, kung saan ka nasa gitna, kahit alin dyan kunin mo. As long as kasama mo ang Diyos sa anumang aspeto ng buhay natin.